Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. May isang Kathleen admin mga kasambreros na nag-confirm dito. Ito muna. Gagawin mo natin to. Sabi niya dito, confirmed, Catherine Bernardo takes on the iconic role of Marimar with Alden Richards as Sergio. A TV event you can't miss on GMA 7. So this was 11 hours ago by Kathleen mga kasambreros na isang admin po sa Facebook. Nag-ugat kasi ito dahil nakita ng mga kumapa ng mga admins itong sina Ma'am Marian Rivera at saka si Ma'am Catherine Bernardo dito sa kumaka pa sa bench po na sobrang close na close, no, at saka kumaka pa may pinag-uusapan. Sabi ng dito, sabi ng caption, anong chika ng mag-ate, para kasi may binubulong si Ma'am Marian Rivera kaya Ma'am Catherine Bernardo mga kasos, swak na swak yung look at saka itong kulot style at saka yung dating pictorial ni Ma'am Catherine Bernardo. And yun nga ng mga tao parang parang nagustuhan talaga yung role para para sa Kathleen mga kasambreros, na kung saan ay si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden Richards nga ang gaganap. Na sobrang siguro papatok ito, babasagin pa nito ang records ng Jericho Rosales at saka Christine Hermosa na Pangako Sa'yo that time or dati mga kasmers, or ang dating remake ng Marimar mga kasmers, na kung saan nga po ayan remake ito ni Ma'am Marian Rivera at saka ni Sir Dingdong Dantes taong 2007 po, no. So sa mga hindi po nakakalam, si Talia at saka si Eduardo Capitillo ay yung Marimar at saka serye po, no, sa romantic na at saka drama na pinalabas dati sa Pilipinas na may Tagalog na dub po, no. So isa po itong Mexican telenovela, no, yung pinaka-original na Marimar po. Tapos pinalabas noong 1994. Actually na siya, no, ni-remake pala siya kasi 1977 pa ito na telenovela, yung La Venganza na na Mexican telenovela mga kasambreros. Tapos ni-remake nga ni Natalia taong 1994. Tapos ni-remake naman yung pinakauna dito sa atin sa bansa, ayan, noong 2007 by Ma'am Marian Rivera at saka si Sir Dingdong Dantes. So iniisip ng mga fans na ay papasa ko na sa iyo ang Marimar na role na bago mga kasambreros, kasi di ba yung Mara Clara, yung Ma'am Julian Santos, tapos yung sina Ma'am Julia Montes na at saka si Ma'am Catherine Bernardo. So ito naman papatok talaga mga kasambreros sa sa TV, no. Hakot award ito mga susunod, hakot rating. Pero alam ko ano to sad to say, ito po ay hindi pa confirm talaga, no, kasi itong fan or admin po ay parang out of out of desire, out of hope, out of pag-asa na sana ay gagawin ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasambreros ang remake ng Marimar. So hindi pa naman, no, ito yung sasabi ko na na hindi mo na ako maniniwala kasi nag-mention kasi siya ng GMA pero wala naman tayong naririnig na pabalita o napapanood na balita na GMA mismo yung nag-confirm, parang ganun mga kasambreros. So parang ito we're hopeful, no, gustong-gusto natin na mangyari ito. Kahit ako man ayaw maasa, kahit na teleserye lang muna ang gagawin, pero sabi nga ni Pops Alden ay magpapahinga muna siya ng teleserye ngayong taon. Focus muna siya sa hosting. Ang pinagtataka ko rin dito, hindi siya gagawa ng pelikula kasi yung kay Heaven Peralejo parang director siya pero actor, pero last year pa yata nila yun sinut. So yung kay Ma'am Gabby Garcia naman, yung collaboration ng Myriad Corporation dun sa Hollywood mga kasambreros na yun nga, Prisoner of War, ay hindi naman actor dun si Pops Alden. So nagpahinga nga siya yung tapos yung kay Ma'am Julia Barreto at saka yung sa kanya na parang PMAC, ewan ko lang kung matutuloy yon, pero hindi siguro sa ngayon mga kasos, kasi sabi nga niya magpapahinga muna siya sa teleserye at saka sa pelikula. So focus muna siya sa hosting at saka dun sa tawag dito,
yung sa may pagko-collaborate niya sa mga kumbaga movie makers. Kasi nga yung Myriad Corporation niya ay kumbaga papagalawin niya at saka pausarin niya mga kasembreros, which is nakagawa naman siya ng mga moves na mga kasembreros, no. So pero ito, no, talagang kung matutuloy ito ay talagang tayo man ay sobrang magpapasalamat at magsasaya mga Cathnatics. Tapos ito, no, na-recall ko lang itong pakinggan natin tong kay Tito Boy Abunda na confirmation niya dati, no, about sa puso ni ni Sir Alden toward kay Ma'am Catherine, mga kasos, through the years, no, from 2019 to present po. So magugulat tayo dito sa kanyang sa kanyang mga revelations, mga kasos, na may clues po tayo. So pakinggan po natin, and then afterwards po ang salita ng Diyos. Huling beses kang kinilig. Filming the movie. Bubuksan ko ang puso mo ngayon. Anong pangalan ng babae ang nakasulat dito? Mama Mary. Isay Morena. Morena. Huling beses kang kinilig. Ang tagal na dito, boy. Nasaan si Catherine Bernardo sa buhay mo ngayon, Alden? Nasa isipan o nasa puso? Siyempre po, nasa pareho. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin ay Magunaw Man ang Mundo. No, very powerful po ang ating titulo. Psalm 46 verse 2, Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Ang verse po na ito, mga kasembreros, ay it speaks about the essence of trust and assurance ng ng mga mananampalataya ni Kristo sa Panginoon during sa mga times na nasa crisis tayo, nasa trials tayo, nasa challenges tayo. Yung opening word na therefore na dito sa verse po ay connected po ito ng kung ano yung nagpa-follow sa previous verse natin, establishing a protective promise derived from God's strength. Kasi yung verse po na ito ay nagko-communicate ng powerful truth even when everything around us falls apart. So parang parang bumabagyo na, no, bumabaha na, pero ikaw relax ka pa rin, kalmado pa rin. Only the Philippines lang naman talaga na kumaga pa binabaha na kayo ay sumasayaw pa din, no, kumakanta pa din, at saka marami pa rin mga kapilihan at mga joke at saka mga alam mo yung katatawanan na ginagawa ang mga Filipino, mga kasembreros. And wag po tayong dapat matakot na sabi ng Panginoon. So yung ginawa ng psalmista dito, para siyang overstatement in a sense na ganun niya dinidescribe ang Panginoon. Ganun niya inihahalin tulad yung kadakilaan ng Diyos na kahit na ano mangyari dyan, parang ganun, kahit magunaw man ang mundo, kahit na magunaw yung mga magsiguho yung mga mountains or mga bundok, no, at mapunta ito sa gitna ng dagat, ay hindi pa rin siya matatakot because He knows, okay? And we know that our God is, hindi yung literal na ganun, mga kasembreros, no? Ano lang niya, parang metaphorically speaking or poetically speaking, mga kasembreros, yung kanyang gustong sabihin dito na kahit anong mangyari, no, ang tayo ay hindi matatakot because we know ang ating Diyos, at alam natin ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. So yung assurance po na ito ay sumasanga siya o nag-uugat sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa kanyang presence ng kapanatagan natin, mga kasembreros, at kalakasan as a whole. As we navigate through life's uncertainties, we may encounter moments when it feels like the earth beneath us is crumbling. Parang parang binabagsakan ka na ng langit at ng lupa sa dami ng kaliwat ka ng problema, no, bad news dito, bad news doon, bad news sa bahay, bad news sa trabaho, bad news pa sa TV, bad news pa sa mga social media, no, kaliwat kanan. So parang parang may solusyon pa ba ang lahat ng ito? So the mention of the earth giving away and the mountains falling signifies dramatic upheaval, symbolizing chaos and destruction. So yung sasabi dito na parang yung earth ay matatanggal na, mauwasak na, magugunaw na, at saka yung mundo man ay
matatangay ng agos, no, from kung saan siya nakaposisyon into the midst of the sea, mga kasembreros, ay nagsisignify ito ng dramatic na symbolism ng chaos and destruction na nangyayari po sa ating buhay. Yet, sabi niya dito, the psalmist reassures us that even in such turmoil, our hearts can remain steadfast and fearless. So, ano yan parang si Jesus Christ sa scenario na nasa bangka sila together with His apostles, na kahit na bumabagyo, ang lakas ng hangin, may storm, mga kasamaras, but He can sleep even in the midst of storm, mga kasamaras. Yun ang Diyos natin. Si Jesus Christ, yun ang ating Panginoon na kalmado siya even na bumabagyo na lahat-lahat, mga kasamaras, ang lakas na ng hangin, tatangay na sila, pero He can still sleep and calm and peaceful, no? Wala siyang kasi alam niyang Diyos siya. After nun, di ba, ay inutusan niya ang storm, ang hangin, mga kasamaras, ang bagyo na tumigil. And it's still, no? Nanatili at tumigil, mga kasamaras, ang bagyo. Yan ang ating Diyos. And the psalmist connects this verse, mga kasamaras, dun sa scenario na kung saan po si Jesus Christ ay natutulog even in the midst of the storms, mga kasamaras, na literal talaga na storm na bagyo. So the beauty of this verse, no, ang ganda ng verse na ito, mga kasamaras, ay naglalay siya, no, sa profound message of hope, pag-asa. Okay? Number 1 yan, mga kasamaras. Trusting God means turning to Him during our darkest hours, knowing He is our refuge. So when the urgency of life's pressures mounts, we feel overwhelmed, like the mountains collapsing into the sea. So parang gano'n, no? Parang patayin nyo na lang ako, kitilin nyo na lang ako, bigtiin nyo na lang ako kasi sobrang dami ng bad news, at saka may mga pasaway pa ng mga anak at saka asawa dyan, no? Shout out sa inyo dyan. The joke lang po. Kidding aside po, ay yung passage po na ito ay nagre-remind sa atin na wala po tayong dapat katakutan, na si Lord po ang ating initial and final say. He has the initial and final approval, mga kasamaras, of going on yung mga events tsaka mga phenomenal events or activities ng mundong ito na hindi natin kayang kontrolin, kagaya nga ng mga calamities and disasters. So our faith can offer us a sense of calm and security in the chaos. So furthermore, God is portrayed not just as a distant figure but as an effective protector. So protector natin siya, mga kasambreros, no? Na kahit na kaliwat kanan ng problema, kaliwat kanan ang challenges, mga kasambreros, ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. So ang verse po na ito ay powerful reminder din sa atin ng mga anak niya na ang presence, ang power, ang might, ang strength at ang protection ng Panginoon sa atin ay hindi po yan natitinag, hindi yan nauubos, hindi natatapos, at kapag ang Diyos ang kakampi mo, wala ka nang pwedeng lumaban sa iyo, mga kasunod sa atin, because amid life's greatest challenges, He is our unwavering protection and refuge and immovable. Kahit na magunaw man ang mundong ito, mga kasambreros, it's still our God is immovable and unshakable, mga kasambreros. It urges us to trust in Him even when everything seems chaotic. We can learn that fear does not define our experiences, rather our faith offers us peace and resilience. So yun ang term doon, mga kasambreros, maging resilient tayo na after we fall, we have to bounce back. After we are being discouraged or dismayed or disappointed, we have to move forward and do the thing that benefits us and makes us productive, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, powerful, the name above every name, the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros and Kathinatics, and paalam po. I love you.